Sir, bakit mo gustong tulungan yung agrikultura ng ating bansa? Well, okay. So magandang tanong po 'yan, Miss Amy, no? Kasi actually, isa po talaga 'yan sa mga problema natin ngayon sa Pilipinas, no? Well, ang daming factors, ang daming problem ng Pilipinas, pero isa po ang agrikultura sa malaking pasanin, no, o problema natin, no. So, marami po talagang mga magsasaka sa atin ngayon na parang lugmok, kumbaga lugmok sa kahirapan, no. At kailangan nating tulungan sila. Well, ako po bilang OFW, nakita ko po 'yun, no, na parang magandang buhay namin doon. Nakakaraos naman, pero parang ang hirap din naman na pag-uwi mo sa Pilipinas, nakikita mo yung kahirapan, nakikita mo yung maraming parang problema na pwedeng naman na kahit papano in your own simple way ay makakatulong ka ba. So sabi ko, why not? Pag-uwi ko sa Pilipinas, aside from ayoko na sa corporate world, pwede nang dito sa farming. Yung mga katabi po namin dito ay mga kapitbahay namin at mga relatives po ng side ng wife ko. So, to be honest, before nilalapitan nila ako, nasabi nila, tulungan mo naman kami kasi before hindi man lang sila kahit isang shallow tube well o isang parang patubig na pwede nilang i-request sa gobyerno, parang hindi ma-realize. So parang yun na rin ang naging parang goal ko na sabi ko, sige, tutulungan ko sila para at least man lang sa abot ng aking makakaya ay maipaabot sa kanila yung mga talagang tulong na talagang para sa kanila. So ngayon, I'm proud to say na kahit papano, maliit pa naman ang aming asosasyon pero nabibigyan na kami ng mga interventions ng government. Well, through the help of aming Municipal Agriculture Office, ng Office of the Provincial Agriculture at mga iba pang sangayon ng gobyerno, napaka-approachable naman nila eh. Basta tama lang yung paglapit mo sa kanila, may purpose ka at nakikita naman nila na yung asosasyon mo, yung mga magsasakang kasama mo ay talagang nagtsatsaga at merong plano at ang goal din nila ay umunlad, ay talagang tutulungan ka rin naman nila. So, malaking pasalamat ko rin sa local government dito, sa provincial government at sa mga iba pang mga agencies ng government dito sa amin. Kasi hindi sila mahirap kausap. Minsan nga po may mga interventions na kahit hindi kami nire-request, kami na po ang tatawagan na sasabihin, Chairman, meron ka bang ganito? Ay sabi ko, wala pa po eh. O sige, i-apply natin yan. Gawa lang kayo ng request, gawa kayo ng resolution para maibigay namin sa inyo to. So napakaganda, 'di ba? Napakaganda pong ganun. At least nagiging tulay po ako ng mga magsasaka at ng government natin para talagang maipaabot sa kanila yung tamang tulong. Saka mas maganda kung sama-sama kayong umuunlad. Naglaan ng mahabang panahon si Darwin para pag-aralan ang pasikot-sikot sa pagtatayo at pamamahala ng farm. Nung nagsisimula ka ba dito sa Ion Farm mo, meron ka bang mga kinonsulta na tao o nagsimula ka muna na magtayo ng farm tapos saka mo nang nakita na ay kailangan ko pala ng tulong kasi hindi pala ganun kadali maging farmer? Anong proseso nung pagtatayo mo ng Ion Farm? Opo. Actually, medyo mahabang kwento po, no, maraming mga pinagdaanan. Pero siguro bilang accountant na rin or bilang nasanay din po sa pagiging isang accountant. So, talagang bago po ako nag-venture sa farming, ay katakot-takot na rin pong mga seminars, mga trainings na mga inattendan ko. Although that time, puro pa lang mga sa YouTube or kaya may mga parang online seminars kasi nasa abroad pa ako that time. Pero before po ako umuwi dito ay marami na rin po akong mga seminars na inattendan. So pag uwi ko po rito, hindi po ako dumating dito na from the scratch. So may mga nakaplano na rin po talaga sa isip ko niyan. So alam ko na kung saan ilalagay yung mga areang to, yung mga alagang to. Tapos pero hindi naman po talaga lahat nandun na. So, habang ginagawa ko po yung farm, may mga nakikilala po ako na staff ng government, na mga kaibigan na nagbe-venture din sa farm, na nai-introduce nila yung mga ibang ideas. So, nang nag-start po ako,
ang nasa isip ko lang po talaga is integrated farm. So yun po kasi talaga yung nakatatak na sa isip ko na yun, maganda to mag-integrated Yun yung farm. gagawin ko. Yun ang gagawin ko talaga. Pagdating ko sa Pilipinas, magtatayo ako ng farm. Integrated. Correct, Ganon. opo. So maraming challenges hanggang sa may time po na naparami ko na po yung yung chicken namin. So yung free range chicken namin umabot na ng mga 300 plus. So nagsimula ka sa chicken. Yes po, opo. So yun po yung unang naparami ko. So pero meron na rin po ako that time na siguro mga 10 pa lang na kambing, tapos mga siguro 20 pa lang na rabbits. Pero yung chicken talaga yung dumami lahat. Kaso po parang nabigla ako na parang ang laki na ng input cost ko, yung mga feeds. Pero since pandemic po that time, parang ang hirap magbenta. So parang ang hirap ng marketing. Walang market. So sa YouTube sa Facebook lang po ako Facebook, nag-ano, pero mahirap pa rin po pumunta rito kasi pandemic nga eh. So May hanggang sa bumibili naman. meron naman po. Medyo mahal nga lang po ang free range kasi nga po hindi gaya ng mga 45 days na yan na may kamahalan po talaga yung heritage breeds, lalo pa yung mga inalagaan ko. So hanggang sa medyo nag-scale down ako ng konti at hanggang sa yun po, nag-seminar din ako, na-introduce ako sa ATI, nasabi sa akin na ayun, mag-training ka sa ganito. Hanggang sa unti-unti po na parang na-feel ko na parang mas maganda nga tong learning site tsaka farm school. So hanggang sa yun na po yung naging target ko. So naging parang other income ko na lang po yung mga pagbebenta. Kasi ngayon ang focus po ng Iron Farm ay more on demo farm po siya, demo area ng mga farm animals saka ng mga crops. Kaya kung makikita nyo po, parang merong ditong a bit of so many things, no? Pero hindi po talaga mass production. So kasi yun po talaga ang target namin. Kasi ngayon po, presently, may mga mga courses na ng TESDA, madagdagan pa po namin yung mga courses na para may offer namin na mas marami pang mga agriculture courses na pwedeng may offer sa mga magsasaka, sa mga katabi namin dito. At lalo na po sa mga kabataan na mga parang ang iniisip nila hindi maganda ang pagsasaka. Pangit ang boring. Maglulupa ako, Opo, bayan. madumi, walang pera dyan. Parang chine-change namin yung mindset nila na sana mag-venture sila sa farming kasi hindi to boring, hindi to madumi. Madumi pero mag-i-enjoy kayo at may pera dito. Dahil ilan lamang ang mga tauhan ni Darwin, small scale pa ang Iron Farm. Pero sa kinabukasan, plano niyang palakihin ito. Istorya ng mga tagumpay.